Mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Descaya tumanggi nang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Babaeng kontratista nakakulong na sa Cebu City Jail. Ang report mula kay Jen Patrolya. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong 2025, alamin kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report. Matapos pangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga top contractors na sangkot sa flood control projects, kabilang ang Alpha and Omega General Contractor at St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Descaya, inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawa para simulan ang investigasyon. Noong Setyembre 30, dumalo sina Sara at Curly Descaya sa isang closed-door hearing ng ICI kung saan voluntaryo nilang sinagot ang mga tanong ng mga komisyoner tungkol sa kanilang involvement sa mga proyekto. Makalipas ang ilang linggo, muling humarap ang mag-asawa sa ICI noong Oktubre 15 para sa continuation hearing. Pero nagdesisyon ang mag-asawa na hindi na makikipagtulungan sa ICI matapos marinig ang pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na hindi sila isinaalang-alang bilang state witnesses. Ayon sa pamilya Descaya, inakala nilang ang kanilang operasyon ay magre-resulta ng paborableng rekomendasyon. Pero depensa ni ICI Executive Director Attorney Brian K. Tosaka, ang pahayag ni Singson ay isang personal na opinyon at hindi makakaapekto sa kanilang investigasyon. I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take, yung sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the commission as state witness. However, I believe and I saw the interview that he qualified that as his own and not by the commission. Samantala, naibenta sa isang pampublikong subasta ng Bureau of Customs ang 3 luxury vehicles mula sa 7 sasakyan na pag-aari ng mag-asawang Descaya na nakalikom ng halagang 38,211,710 pesos. Sa ngayon, nakakulong si Sara Descaya at ang kanyang pamangkin na si Maria Roma Rimando sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu matapos magsagawa ng warrant of arrest ang mga otoridad. Kasama nilang nakakulong ang 8 engineers ng DPWH Region 11 dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga katiwalian sa flood control projects. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga paglilingkod na tama, kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama, kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong 2025, ngayon alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.